If member sa Nordeco, sir, automatically, member po ba diretsyo sa LTC? Pwede ko, ano ma'am, klaro na to. What do you mean by member? You're talking about the employees? Mo ang supplier nila sa kuryente, sir, is Nordeco. And karon kay ang supplier na natin is ang LTC. Automatically ba na, sir? Or there's need na magpa-register, magpa-member, or sa ba na mga fees? Sige. But before that, can you allow me to read our statement na gibuhatag na mo itong Mayo 25, no? Uban sa inyo naka-receive na ni siya, but anyway, allow me to read this kay para maklaro na to sa ning amo ang pag take over din sa Davao del Norte. So, on March 25, on May 25, 2026, the Sheriff of the Regional Trial Court Branch 2 of Tagum City implemented the supplemental writ of possession, allowing Davao Light and Power Company to take possession of and begin serving the areas in the city of Tagum and the municipalities of Kapalong, Nucorelia, and Talaingot as covered by the court order. This marks another major steps in the transition of electricity distribution operations in Davao del Norte under Republic Act number 12144. The supplemental writ of possession is based on the May 15, 2026 order of the court affirming Davao Light's lawful right to expropriate the whole distribution system in Davao del Norte previously operated by the Northern Development Electric Cooperative. The implementation of the court order follows the Supreme Court's decision affirming the constitutionality and validity of the Public Act number 12144, the law expanding the franchise area of Davao Light to include the affected areas in Davao del Norte. Effective May 26, 2025, Davao Light will already handle electric power distribution services in the areas covered by the supplemental writ of possession, including full operations and maintenance, new service applications, billing and collection, and other customer services. Beginning on the mentioned date, electricity consumption in these areas will be billed by Davao Light. Subot pasabot, sunod bulan, pag-receive nila sa ilahang bagong bill, Davao Light na ang mangolekta. As the transition moves forward, Davao Light continues to work towards ensuring stable and reliable electricity service for customers in the covered areas. The company likewise remains hopeful for the cooperation and coordination of Nordeco to help ensure a safe, orderly, and uninterrupted transition process for consumers and communities. So kato, ma'am, to answer sa imong i-mention kay we're talking about magod ka ng reliability no sa kuryente, definitely aduna gyud tay mga kontrata ng mga suppliers para sa mag-supply nato panginahanglanon pod sa among expanded franchise area. So kanisa nakita ninyo karon starting to February 26, kami na nag-operate aniya, so aduna pud may kanang kontrata sa gikinatkuan na supply na sa kuryente para sa mga requirement needed dito sa expanded areas namo. So itong mga expanded areas, sir, halata so far and how many barangays na sa Kapalong or Nucorelia, sir? Ang mga polls so far na mga ani na siya ang mo to nag-issue tag supplemental rate kayo if you could remember last month no natay gi-issue na rate of possession, pero ang rate of possession manggod adto para lang to siya sa katong mga substation including the opisina sa Nordeco dito sa Tipas. So dili pa apil ang mga linya. So motong makita ninyo sa news or mabasa ninyo sa social media na kami ang ga-operate sa substation, pero ang nag-handle sa mga linya nila, ang linya dito sa mga areas na mention ako earlier, ang Nordeco pa. But karon katong effective May 26, Davao Light na gyud ang kontrola sa tanang asset kay gi-turn over naman sa atua. So kay nag-ingon ang balaod na dapat uninterrupted ang atuang service ilaha mo to siyang pag we took over, right after na kuha na mo tong asset, no, gi-turn over sa mo tong asset sa Nordeco sa korte sa RTC Tagum Branch 2
kami na gyud ang nag-operate ato. So tanan na linya hantod dito sa metrohan sa balay sa ato ang mga customers. So double light na ang ga-manage ga-operate karon. Diretso na po siguro ko ma'am, no? Mangutana siguro mo na pa by brown out may tabo o wala. Yes, assurance. Assurance. So atong sabton lang nako lang pong gusto pong kanang sulti no na ang asset man good currently sa ato ang kaning daang service provider medyo kuan na kana ganing gagmay ang mga linya and some of this kana medyo outdated na including ang ilang mga substation. So some of you were able to cover it. Makita mo gyud ninyo na ikumpara ninyo ang substation namo sa substation sa Nordeco medyo layo gyud kayo no sa tsura palandaan medyo layo na ang ato ang mga diri sa currently for example in Davao City atong ginagamit mo gud karon nagya pati analog but most of the bago substations nato gina-upgrade nato mga digital substations nato. Digital substations but pasabot ta di sa mga kanaganing mga controls you can easily control it sa offsite or kanang nani sa mga parameters na maghatag dayon sa tuwa og mga information na kung naay problema ang usa ka substation o sa kalinya. So mas dali nato ma-attend ang ayahang mga brownouts o ma-minimize ko nato mga brownouts. Now going back sa katong i-mention ako sa inyo na pa by brownout o wala. So dili mi makatag og garantiya na 100% no na wala dayoy kanang wala ni brownout ng hitabo. Sama siguro nako tungod ang linya sa Nordeco, daang linya na namana nato no nakuha namo is that medyo kailangan gyud i-upgrade. Di medyo kailangan gyud nato i-upgrade no. Kay nigpis ang mga linya, ang substations kailangan gyud i-upgrade kay medyo medyo outdated pud siya kaayo. So mean to say expect gihapon nato from time to time adunay mga outages na mahitabo sa expanded franchise area na nag-mention ako. However, na aming mga initiatives na ginabuhat para ma-minimize nato ni siya. Kaya sa masiguro ko namana man nato na mga linya. So para di lang nato ma-interrupt ato mga customers or mga interrupt ang serbisyo nato din ato sang gamiton but ato ni hinahinayan og pag-upgrade no. And that this will not happen overnight. So pagpasabot dili ka pas nakarong effective tong May 26 right after the takeover na mo wala na yung mga machine nating brownout naagi hapon mo nang usa sa mga inisyatibo na mo ay kaning vegetation management usa man gud ang vegetation sa hinungdan sa brownouts makita po na ninyo di sa Davao City kasagaran yung reason na natin mga brownouts it has something to do with vegetation mo nang massive ang ato ang pagabuhaton na kanang vegetation management. So expect po sa ato mga customers sa expanded franchise area sa Tagum, sa Sawata or San Isidro Daan, Kapalong, Asuncion, Corelia, Talaingod na naami mga personahe na mamutuyok and mag-trim sa mga punuan na dool sa linya sa kuryente. So that's usa sa mga lakang na mga ginabuhat and napuntay gibutang na linya gikan sa Mako padulong sa Tagum para hubuhat og ikaduhang linya kay kana mong current linya naga-supply sa Tagum City murag kuana na siya overloaded na so di na siya kakaya so kinahanglan ta mabuhat og bag-ong linya but karon ongoing na siya di lang ta makahatag og timeline as of now kay tungod manggod bag-o pa ta nakuha ang entire asset privilege ni manggod hantod lang ta sa substation di pa po nato mahilabtan karon totally pwede na gyud nato na ma-review ang mga initial information na mo nakuha and amo ato siyang estudyante sa mga engineers balik and probably in the coming kanang mga kanang session nato or kanang press con nato pwede nato maka-provide og kanang detalye. Sir, Miss Karen, Ang talaga ni balas na nga. Ang initial lang sir, like target year or month paron nga fully operate and ma-supplyan nato ang tipong Davao del Norte sir. Actually ma'am na-supply na nato. As to the kuan lang. Mga sundo ng areas, kaya ako may wala pag yun. Sa mga singon ako dili gyud ta makahatag sa pagkakaroon kay tungod manggod kina nato entire assess ang entire distribution network nila. Tan-awon po nato kung pipila pa sa mga barangays ani or pipila pa ka mga sityos ang wala na NDIs and with that sa kata makabuhat o kanang
plano kung saan na to. Sa masingon nako, bago na mo nakuha lang ang asset, entire asset, so gina-review pa na to, gina-assess pa na to taro. Sir, how about itong mga arrears na nabiling sa Nordeco, sir? I-appeal na ito nila sa next billing sa DLTC na, sir. You mentioned nga sa next month na billing, DLTC naman ang mag-collect. Ani ma'am, anything about katong 25 atong tawag namin effective May 25 onwards, subot po sabot sa sunod bulan, kami na ang mo bill and mo kolekta sa katong payment. So katong 25 backwards, so ang Nordeco pa ang sa Nordeco pa nila to i-settle. So ang amo alang i-accommodate or amo alang not-accommodate but ang amo ang ginapasabot din effective May 26 no, onwards sa double light na. Sir, entertain lang ako ng question, sir, ha? Giklaro po unta sa double light, kay ang legal judge kung legal judge sila, ngano dili man nila mapahulong ang Nordeco. Sige sila post na sila na ang may mag-operate pero dako nakaayo jud nga pangutana ngano paghihapon nga Nordeco tubaga daw double light. Murag wala ko kasabot kasi sa iyang pangutana. Tama, kung kamo namang gyud nganong dili man gyud nila mapahulong ang double light. Sige ma'am, ado naman goy mga proseso ang pag-take over. No, tanaw na mo sa balaod, nag-mention po dito sa katong Republic Act 12144 na adunay tay 2 years na transition period. So ang Nordeco pod na magoy manggipangganitan na mga kanang ilahang na mga legal remedies ang Nordeco na ginabuhat o sa din mo file o katong petition, it could be a TRO or either MR or motions for consideration, depende kung sa katong mga case pod no, pagtubag dito sa mo ang mga ipang sangat pod sa korte. So ilahan ng katungod actually, ilahan ng katungod pod. So kami pod mutubag lang pod mi and mo implement na pod mi kung unsa ang naa sa balaod. So ilaagay sa masigon ako ang ilaha pod ng katungod na mo file sa mga any legal remedies no, ilahan ng katungod. So kami mo respeto lang pod mi ana, but karon consisting adunay katong nag-mention ang Korte Suprema sa constitutionality sa ato ang RA 12144 and as well aduna po yung mga court order gikan sa kaning korte sa Panabo ug sa Tagum. So amo po siyang implement and amo na pong hangyoon na ato ra po ni siyang respetuhon.